Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:02. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa endo kapusa ko po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Sa tuyang barata sa lado nasyonal. Kampo ni Bryce Hernandez piga ni Garan na pagbawi ka na testimonya sa flood control na anomalya. Lisensya ex-DPWH sa Bulacan Engineer Henry Alcantara binawi ka na PRC. Malangay bota na piling sentro sa Lugo ka na ASEAN 2026 sa Philippine Chair Chief. DPWH Secretary Dizon na preparadong magtistigo laban kay Saldico. Urulay sa balasan sa gabinete dai makakatabang sa nasyon. PBBM nagabugtak nin caretaker committee antes magbiyahe sa partibismo kana UAA. Impeachment kay BP Sara dapat itrato arogan investigasyon sa flood control project. Duterte supporters nasa likod kan planong pagsampa ni na impeachment laban kay President Bongbong Marcos. Di isa puno sinuportaran si Lacson mayong ebidensya na nagsasangkot kirmaldi sa anomalya sa flood control project. Asidri, sinabing anuman na impeachment laban kay President Bongbong Marcos dapat nakabase sa konstitusyon. Minority leader ng apudan sa Kamara gibon prioridad ang panibagong AEP modernization. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan po pagkatapos lang nin pagirumdum. Mga tugang liwat, marhay na aga. Ako si Junel Cuba. Sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pignigaran kanda kampo ni dating Department of Public Works and Highways, DPWH, Engineer Bryce Hernandez. Ang report na recantation o pagbawi kanda sa iyang mga testimonya kasumpay kan maanomaliyang flood control project basado sa iyang abogado na si Abogado Ernest Libanza. Daiya totoo ang sinasabing recantation kanda sa iyang lilininaw subuot ang issue sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee kanda Enero 19 o sa Enero 19. Sinabi man ni Senador Pampilo Lacson, chair kanda Blue Ribbon Committee, na digdi tutukaron na an urulay asin na an patanid na an sisay man na babawi ka na testimonya pwedeng managot sa kasong perjury ninuliman ka na isinumpaan na nasambit ng mga pahayag. Nilinaw man kan Department of Justice DOJ na mayo pasindang nare-resibin na affidavit gikan kay dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na nagbabawi kan sa iyang inot ng testimonya. Asinda sigun sa ahinsya, mayo nin nakapalaman sa iyang counter affidavits na binabawi niya an sa iyang mga nainot na mga pahayag maski dati na niyang pinagasayumahan ang pagkakasangkot sa GOS Flood Control Project. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal,
pinawaranan nin BISA o binawi kan Professional Regulatory Board of Civil Engineer PRB-CE ang lisensya bilang civil engineer ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Ninuli kan grabing unprofessional asin unethical conduct kasumpay kan subuot Goose Flood Control Project. Basado sa desisyon na patunayan administratively liable si Alcantara sa pag-aproba kan pagpapaluwas kan pundo para man sa mga Goose Project basado sa Special Audit Report kan DPWH. Basado sa board and tinuyong pag-aproba sa pagpapaluwas kan nasambit ng pundo para sa Goose Project ang pagbalga sa Code of Ethics asin man pagkakaigwa nin pagsayuma sa tiwala kan publiko. Igwapa nin 15 dias si Alcantara tanganing magsampa nin motion for reconsideration kung in kaso ini ana sayumahan pwede siyang mag-apila sa commission proper sa laog kan 15 dias poon kaan pakaresibi kan nasambit ng resolusyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, napili ang bangkang Balangay bilang sentro kan lugo kan Association of Southeast Asian Nation ASEAN sa 2026 sa Philippine Chairship. Ang Balangay ang sarong inot na bangkang gibo sa kahoy na ginamit sa Pilipinas orog na duman sa parte mismo kan Butuan City para man sa pagkakaigwanin paglayag sa pagultanan kan mga isla kan inot na panahon kabaliman sa parte kan mga kalakalan na asin na migration nako ang dalan asin na nahiling na archaeological sa parte kan syudad kan Butuan naggikan pa kan 10 siglo asin nagsairarom sa parte mismo kan pag-asenso kan kakayahan sa paggibonin na bangka asin na tradisyon na pandagat kan mga nainot na mga namamanwaan ng mga Pilipino. Ang tataramo na barangay na nagtutukdo sa pinakasadit na unit kan na administratibo sa Pilipinas. Pinagtutubudan nagikan sa tataramo na balangay ninhuli kan importanteng papel kani sa paghubog kan sinasabing magian na organisasyon sa parte mismo kan komunidad sa presente tampok ang balangay sa Asian 2026 Philippine Chairship lugo na naguhugot kan inspirasyon gikan sa maritime heritage asin halaba an mayamang kasaysayan kan paglalayag asin ang relasyon kan Pilipinas sa parte mismo kan kadagatan. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, preparadong magtindog para maging testigo sa Sandigan Bayan si Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dizon kapag pinunan na ang pagdangog kaso laban kay kongresista o Congressman Elizalde kanda ipinako sa maabot na pizza 20 kan bulan kan Enero. Basado sa sekretaryo na nasambit ng natural lang ninuli ta siya nagsampa kada sambit ng reklamo ang kadakol nin kaso na kinakatubang kanda Congressman kan Ako Bicol Party List na si Saldico na tagaduman sa party mismo kan Albay. Ipinagpayag na padagos ang ginigibo nindang proseso asin sa indang papanaguton ang dapat na manimbag magigirumduman na nasangkot siku sa mga subuot substandard na mga road dike project na naggu kan bulan kan Hulyo nagibo kan kumpanya na pinagsasabi na digdi arani sa iya ana Sunwest Incorporated sa Oriental Mindoro na ini ang nagkakantidad 289 milyones pesos. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal,
pinag-nigaran ni Executive Secretary Rafa Recto na magkakaigwanin balasahan sa gabinete ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun kay Recto na ang nasambit ng mga orulay anda dain nakakarahay sa gobyerno sering manda sa mga namamanwaan ng mga Pilipino. Dagdag pa kani sa gabus na mga ipinagbugtak na gabinete anda maigpit na pinagbabantayan ka na presidente ang sinda mga performance. Pinagsiguro kani nagabus na mga cabinet members ang nakapokus sa saindang mga trabaho. Magigirumduman na nagluwas ang mga barata na magkakaigwanin balasahan sa nagkapirang mga miyembros kan gabinete ni President Bongbong Marcos sa inot na iniya pinagpapaimuti ka na kan Palasyo kan Malacanang. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, mabiyahe na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pasiring duman sa United Arab Emirates sa UAE para sa sarong working visit. Basado kay Palace Press Officer asin man na PCO Undersecretary Abogado Claire Castro, ibinugtakan presidente bilang caretaker Committee sinda Executive Secretary Rafa Recto, Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, asin DSWD Secretary Rex Gatchalian, Mad atubang asin mapartisipar ang presidente duman sa Abu Dhabi Sustainability Week asin man magdadanay sa UAE sagud na nga aldaw kan Miyerkules Enero 14 o sa aga mag-donate naman anda nasambit ng presidente. Pinaglalauman na ini ang sinasabihan na papartisiparan kan presidente sa pagperma kan duwang kasunduan sa pagultanan kan Pilipinas asin man UAE nabali ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA asin Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Isinagibo ang working visit basado man sa imbitasyon ni UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kung saan digdi o urulayan kaibanan ang iba pang mga pamayukan na estado ang mga issue mapadapit man sa enerhiya, tubig, asin man na kapital, pagkakan, asin man na ang kapalibutan. Daipaman masabi ka na palasyo kung tano tamayong media coverage ang pagalikan presidente asin ang nakagawian ng departure ceremony sa party kan Villamor Air Base duman sa siyudad kan Pasay. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabaga pang barata sa lado nasyonal sa BBS-FM Naga, nagbago na ang posisyon ni President Ferdinand Marcos Jr. mapadapit sa planong pagsampa kan impeachment complaint laban man kay Vice President Sara Duterte. Basado kay Palace Press Officer asin PCO Undersecretary Claire Castro, sinabi kan presidente na kung maisasampa ang reklamong impeachment dapat ining itrato arog kan na ginigibong investigasyon sa maanumaliyang flood control project. Mayo nin kinikilingan asin nagaagi sa tamang proseso maski ngani dai direkta nga ipinagpayag kung susuportaran o uulangon kan na presidente ang impeachment. Ipinagpayag ni Castro na igagalang ninda ang proseso asin na mananagot ang isay man na mapapatunayan na igwanin kasalan magigirumduman na kan mga nakaaging taon. Inapod ni President Marcos na saro sa nang pagsasayang nin oras ang impeachment laban sa Vice Presidente. Basado kay Castro, pwedeng kaidto ang daipag subuot grabe nga naihilingkan presidente ang hiwas kan issue na idinadaklag laban man kay Vice President Sara Duterte. Kinawanduon kan Malacanang na dapat digdi padanayon ang pananagutan asin na due process asin digdi pabayaan na magsulong ang investigasyon basado sa mga ebidensya.
Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagtutubod ngunyan ana palasyo kan Malacanang na gusto lang na ilis an issue kan mga impeachment laban man kay VP Sara Duterte dahilan na re-revoke ang mga suportador kan Vice Presidente na magsampa man in impeachment complaint laban kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ipinapahayag ni Palace Press Officer Yussi Claire Castro basado sa indang impormasyon na digdi ipinaabot kan sarong congressman na pagaraman kan mga supporters kan pamilya Duterte iyo ang nasa likod kan planong impeachment laban kay President Bongbong Marcos. Siniguro man ni Castro na handa si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na atubangon ang reklamo asin iginagalang kani ang konstitusyon asin ang mga proseso na itinalaan kan lay. Sinabi ni Castro na mayo nin basihan ang aligasyon kan breach of public trust kasumpay kan subuot pagperma kan presidente sa General Appropriation Act o GAA. Tinawan doon kan pala sa official na dai naghabunin kwarta ang presidente asin siya pangani ang nagsugo na imbestigaran ang mga maanumaliyang flood control projects na posibleng pinagikanan kan korupsyon urog na asin na mayo subuot nin isyu arog kay Mary Grace Piatos. Kumpiyansa mad ang palasyo na dai masulong ang impeachment laban kay President Bongbong Marcos. Sangunyan mayo panin formal na impeachment complaint laban kay President Marcos kaya mayo pang dapat paghandaan ang presidente sa ngunyad. Ipinagpahig ni Castro na ang impeachment sarong seryosong prosesong konstitusyonal asin day dapat gamiton bilang panakot upang media. Pinag-inkaminarman kani ang mga kritiko na dapat maintindihan mo na asin simbagon ang mga isyong kinakaatubang kan sindang sinusuportaran na lider na si VP Sara Duterte. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa sa lado nasyonal, sinuportaran ni Deputy Speaker Ronald Dapuno ang pahayag ni Senadora Ping Lacson na mayo nin ebidensya na nagsasangkot kay dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kontrobersiya manungod man sa flood control project. Basado kay Puno, dapat nakabase sa malinaw na ebidensya asin due process ang anuman na investigasyon. Dai subuot huna-huna sa naman asin pampolitika nga pressure. Tinawan doon ni Puno na malinaw ang sinabi ni Lacson na susundon lang kan Senado kung sain dadarahon ang ebidensya asin man ang investigasyon. Sinabi ni Lacson na mayong testigong direktang nagtutuklo kay Romualdez puwersa na kay Orly Gutisa na dai pa napapatunayan ana sa iyang mga pahayag asin digdiday nagtrayumpong mag-atubang sa mga autoridad tanganing patunayan sa irarom kana sa iyang panunumpa. Pinagnigaran asin ni Lacson ang mga aligasyon kada subuot panggigipit gikan sa parte kan Malacanang tanganing pugulan ang investigasyon basado kipuno ang sarong patunay kan sa iyang integridad. Nangapudan si Puno sa gabusa na lado na digdi pabayaan na magpadagos ang mga investigasyon kada patas asin mayo nin sinasabing bahid nin politika. Sinabi ni Puno na dapat ebidensya asin man ang katarungan ang manginot sa parte mismo kan pampublikong diskurso bako ang pamumulitika. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, tinawan doon ni House Committee on
Higher and Technical Education Chairperson Congressman Jude Asedri na anuman na lakdang tanganing i-impeach si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dapat maigpit na nakabase sa konstitusyon asin suportado kan malinaw na kapaniniwalang mga ebidensya. Basado kay Asedri dahil dapat na ibinabase sana sa chismes pampolitikang pressure o revoke an impeachment kan sarunga nakatukaw na presidente subuot may diretso asin trabaho kan kamera na maghiro nin mas maingat pagiging patas asin paggalang sa mga institusyon kan gobyerno. Pinaglinaw kan nasambit ng congressman na sa presente mayo panin formal na impeachment complaint na ipinangsampa asin ini lilibot sa naman sa House Representative kaya maatubang subuot nin magkomento sa sarong bagay na mayo pa nin dokumentong pinagasusumiter. Tinawan doon ni Asedri na an impeachment sarong seryoso asin pambihirang proseso kan constitutional asin day dapat gamiton bilang kasangkapan sa pamumulitika. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nangapudan ngunyan si House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan sa laog mismo kang Kongreso na gibuhon na prioridad ang pagpasar kan panibagong AFP Modernization Law antes na matapos ang presenting programa sa 2027. Iyan tanganing masiguro ang dagos-dagos na kung saan panghaluyan na pagpapakusog kana Puwersa Armada kan Pilipinas. Basado kilibanan ang 15 taon na revised AFP Modernization Program ang ipinasunod kan na 2012 asin nakatalaan na matapos sa 2027 kaya importante na dapat digdi maging amay na aksyon kan legislatura para maging marhay ang paglipat sa masunod na mga unit kan modernization. Subuot makakatabang nin maray ang pagpasa kan nasambit ng ley karibay kan ley tangani man na magdanay na preparado asin makatutubod asin epektibo ang dalagan kan Puwersa Armada kan Pilipinas kaput kan AFP Modernization Program ang pagbakal nin mga panibagong mga kagamitan na pandepensa kabali naman ang intelligence as in surveillance capabilities, weapon system asin iba pang mga importanteng mga kagamitan kan taon na 2025 na iyatuda ang duwang bagong 3,200 na tuna guided missile frigates na BRP Miguel Malbar asin na BRP Jigo Silang kanda ini na sinasabing haros kapariyo kan nainot na frigates kan BRP Jose Rizal asin BRP Antonio Luna na nag-abot kan 2020 asin na 2021. Kabali sa mga nakamtan ka na programa ang pag-abot ka na 5 kadagdagan na ACE-701 na Black Hawk helicopters ang pagkontrata para sa 12 FE-50PH supersonic fighter jets sa irarom kan 2026 General Appropriation Act 40 billion pesos ang ipinagtagama para man sa modernization project kanda military masalangkaw kumpara sa 35 billion pesos kan taon 2025. Basado sa record kanda budget uminabot sa 313.6 billion pesos ang itinagama kan Kongreso para sa AFP Modernization poon kan 2013 sa ng 2025 apwera sa 134.1 billion pesos na ang program appropriation. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kitang unyada sa lado nasyonal. Itinutulak ngunya ni Parañaque 2nd District Representative
Brian Raymond Iamsuan anda pagbalikan prosopistong Magna Carta para man sa Public Disaster Risk Reduction and Management DRRM workers sa mga priority measures kan 20 Congress. Basado kay Iamsuan, plano niyang tukaron ang House Bill 5239 kay Speaker Faustino Buyid III asin House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos tanganing maibali ni sa Common Legislative Agenda kan Legislative Executive Development Advisory o LEDAC. Iada hobato kanasambit ng prosepuesto na mapakaray ang working condition asin anda pagpapaiwas kan mga benepisyo kan mga public DRRM workers kabali sa hazard allowance, mandatory insurance, medical asin retirement benefits, libreng bakuna asin protective equipments asin kompensasyon sa mga work related injury asin manhilang nakapalaman man sa prosepuesto. Anda paggibunin public DRRM workers Education Trust Fund na mataunin na educational na tabang sa mga aki kan dependent kan mga DRRM workers na nagadanda sa saindang trabaho kabali sa mga provision iyo ang psycho-social support padagos na pagkakaigunin training, scholarship asin longevity pay para manda sa mga kwalipikado nga mga personay. Sa presente ang House Bill 5239 asin iba pang kapariyo anda prosepuesto ang nakabinbin sa House Committee on Disaster Resilience. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga nagbabaga pang bareta ipinagpayag ni Lanao del Sur Congressman Sia Alunto Adjung ang Deputy Speaker Paulo Ortiga D5 na anuman na impeachment complaint laban kay President Ferdinand Marcos Jr. dapat nakabase sa malinaw na ebidensya asin magpasar sa mahigpit na panuntunan ka na konstitusyon. Tinawan doon ka na sambit ng congressman na ang impeachment sarong seryosong prosesong konstitusyonal asin day dapat gamiton bilang iyo ana armas pampolitika asin ibasi sa haka-haka sana o una-una sana chismis asin simpleng pahayag sa parte kan media. Siniguro man ni Adjung na magdadanay na nakapokus ang kamera sa saindang mga trabaho sa parte mismo kan kakaiguanin na lay oversight mantang digdi pinapangatamanan ang due process asin integridad kan proseso. Siniguro ni Ortiga na iginagalang kan kamera ang due process asin susunodon ang anuman na reklamo basado lang sa konstitusyon asin man mga ebidensya. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kanda mga barata sa lado nasyonal, kinumpirmara ni DPWH Secretary Vince Dizon na magdadanay igwa ni na bagong paagi asin na proseso an sa indang ahensya pagabot man sa pagbilog asin preparasyon kanda budget. Yan kasumpay man kan sa indang kaput-kaput na subuot pag-aataman sa budget para man sa sinasabing 2027. Siniguro na pinangako ni Secretary Dizon sa publiko na daisubuot magkakaigwa pa kan pinagaapod na allocables na kung sa inda digdi kadaklan sa mga kalakaran ada
bugtaka ni na mga pundo basado sa personal na koneksyon asin ni impluensya sistema asin na palakasan sistema, mga dagdag na singit na proyekto na dain nag-agi sa tamang proseso asin mga proyekto na mayo nin malinaw na komprehensibong plano. Tinawan doon pa kaninya na kinakaipuan kan sarong bago nga formula asin sistema sa pagbabudget iyan na nakabase subuot asin na igdiya pinagasisimbaga sa mga tunay na pangangaipo kan kada lugar sa riyon sa Pilipinas. Dapat igwanin na maray na detalyadong plano ang kada proyekto asin man i-implementar. Kinakaipuan ini nga aprobahan basado man sa Development Council asin digdiya ana urog sa gabus ana iinoton ang pagkumpleto asin na pagtapos kan presenting mga proyekto na sa presente pinaga-i-implementar. Sa sayang pahayag nangapudan man si Secretary Dizon sa gabus na mga pag-iriba niya sa lado kan gobyerno asin man sa publiko na dagos na nga wakasan ang paggibo kan sasagibo ni pagtagamanin budget na may hubetong maghabon asin dai magtrabaho nin tultul asin totoo sa mga namamanwaan na mga Pilipino. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ipinalwas kan Department of Environment and Natural Resources o DNR ang sa iyang natapos na draft kan National Flood Management Framework. Ini sarong komprehensibo asin digdi panghaluyan na polisiya na may hubatong bawasan ang mga peligro na bunga kanda pagbaha asin mada iyan sa bilog na nasyon. Ang nasambit ng framework nakabase sa prinsipyo kana Integrated Water Resource Management IWRM na nagtatao nin holistikong paagi kanda mga mapagkukuanan na kanda tubig imbis maging reaktibo anda panahon na kana mga kalamidad. Hobeto kanina maging masa produktibo sa paagi man kana paglipat pasiring sa sarong integrated integrated asin sustainable na paagi kan waterways management. Sigun sa DNR Secretary Rafael Lutilla, ang National Flood Management Framework ang magsiserving paagi sa pagkakaigwa nin relasyon sa manlain-lain ng mga proyekto asin mga programa na isinasagibo kan na manlain-lain ng mga ahensya kan gobyerno asin mga local government units o LGU. Ang framework ang nagtatao nin partikular na pagkakaigwa nin pagsimbag sa mga nature-based solution na kung saan nagagamit nin mga natural na mga proseso para man mabawasan ang peligro kan pagbabaha. Kabali digdi ang pagpapatindog kan mga pasilidad para man sa tambakan nin tubig uran na makakatabang tangani man na mabawasan ang dakul na mga tubig na nagdadalagan sa mga sinasabing mga salog sapa asin banda iba pa na sa panahon ka na makusog na pagbagunas kan uranda. Apuera kani isinusulong mandigdi ang kombinasyon kan grain infrastructure aro kan mga parke asin man na wetland sering man na gray infrastructure aro kan mga diki asin na flood walls. Ang mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabaning karawat asin na iba pa pagkatapos lang po nin pagirumdum. Mga tugang ngunyanda sa detalyes kita ka na sa tuyang mga barata kita ngunyanda sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, mayong putol ada Philippine Red Cross sa pagdul ni natabang asin suporta sa mga
residentes na grabing naapektaran kada padagos na pagpurong-pusong kada bulkan kan mayon duman sa parte mismo kada probinsya kan Albay. Basado sa report gikan sa Philippine Red Cross, matrayumpo ninda nga naiduhol ang mga maiinit na mga pagkakaan na kabalidaan masisiram na mga chicken na miswa sa aabuton sa 356 na mga individual. Ang mga ini ang temporaryong nagdadanay asin nagpapalipas kan sa indang aldaw sa evacuation center na naibugtak duman sa San Jose Elementary School na makukuha sa banwaan kan malilipot duman sa probinsya kan Albay na saro sa naapektaran kan padagos na pagpurong-pusong kan na bulkan kan mayhunda. Ada parte kan na pagdulnin mga maiinit na pagkakan ano betong matawan tulos nin ginhawa asin sustansya ang mga apektado nga mga pamilya sa padagos na pagpurong-pusong kan bulkan kan mayon. Mantang ang mga ini nagdadanay sa parte mismo kan mga evacuation center. Ang Red Cross nagdadanay na nakaantabay asin preparado na magtaunin tabang sa anuman na pangangaipo bilang pagsunod sa pangapudan kan sa indang liderato. Siniguro ninda ada sa indang serbisyo dagos-dagos asin amay makakatao sa parte kan mga komunidad nin mas pangangaipo kan na tabang sa panahon kan nasambit na kalamidad. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa ladua lokal. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa ladua o sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata ngunyan sa ladua lokal. Pinagpaabutan ni dakulang pagpapasalamat asin binanggit kanda pamayukan na Philippine National Police sa Bicol sa pagiman ni Police Brigadier General Erisuto Miranda, Acting Regional Director kan PNP Regional 5, ang preparasyon kan serbisyo kan mga kapulisan na namamatian kan mga Bicolano. Ipinagpayag ang paglaom asin man ang parte mismo kan pagkakaigwanin pagpapangadji sana daida maglalaan na sitwasyon tanganing magtao asin makabalik sa parte mismo kan sa indang normal na pagbuhay ang mga residente sa nasambit ng lugar sa parte mismo kan Bicol Region. Uya ana pahayag kana pamayo kana Philippine National Police sa Bicol Police Brigadier General Police Brigadier General Erisuto and Miranda. Servisyong nararamdaman. Kaya gusto lang ating kailangan pambansang pulisya yung servisyong mabilis at nararamdaman. We see the hardships of our kababayans, especially, of course, Bicolanos. Maraming pamilya ang napilitang ilikas upang maging ligtas. Ang kanilang pang-araw-araw na kababayan ay nagbago. Let us hope and pray that this calamity or situation will not worsen and that it will end soon so that our people may return to their respective homes and go back to their Artikan mga pahayag ni Brigadier General Erisuto Miranda. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagababaga pa nga mga barata pakita sa lado lokal, maabot man sa 70 nga mga individual ang posible man na iibakwar in kaso ilang kaw asin na ibugtak sa alert level 4 ana kamugtakan kan bulkan kan mayon basado man
sa party mismo kana payag kana lokal na gobyerno kana probinsya kana Albay preparado ana lokal na gobyerno kan Albay in kaso magabot sa alerta level 4 kung saan pinagkakarkulong maabot sa 70,000 na mga individual ang kinakaipuan na iibakwar kasabay kana pinapakaray naman ang mga evacuation center bilang sa parte mismo kana preparasyon. Tinawan doon man ni Gobernadora Rosal na digdi an importansya anday tulos sa mauubos ang calamity fund kana mga lokal na gobyerno o LGU sa padagos na pagduhol ni na pangangaipo kan mga evacuees siniguro man na kan Department of Social Welfare and Development na digdi sisimbaguninda ang supply kan sinasabing food packs para man sa mga evacuees sa laog nin 6 na bulan. Temporaryo man and party mismo kan gobernador si President Bongbong Marcos pinasalamatan kan nasambit ng gobernador kan probinsya kan Albay sa pagpapadara kay DSWD Secretary Rex Gatchalian tangani man na personal na digdi mahiling aniba pang pangangaipo sa party mismo kana pagduhol ni mga tabang sa aktibidad kana bulkan mantang ipinagpahig ni Dr. Paul Alanis kan DOST PBOK sa mayo na observatory, mayo paninailing na sinyalis sa ngunyan tanganing ilangkaw an alerta level 4 kan na bulkan kan mayo na ninulita mayo panin na i-record na escalation sa aktibidad kan nasambit ng bulkan. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nasa linya si Buyet Paderes. Buyet kamen. Piga na pasagkod ko niyan, may sa dirikan sarong baroto na kargado ng Manalain na sukuling kahoy diyan sa barangay Kugit sa Balatan, Camarines Sur. Sa report kan Balatan, NPS, igwang report na nakabot sa nila may baroto may kargang kahoy. Kan ido manan na discovery ang mga nilagading kahoy na may malalaing sukol. Sa estimate ka mga nag-abot sa 536 board feet. Ang mga kahoy na mga amugi sa kahoy na antipulo pinagkakulong may kantidad na 62,842 pesos. Ang mga kahoy na sa pangataman niyan kan mga barangay official sa sinambit ng barangay. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Taiba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal sarong accident na naman sa tinampo ang nangyari bandang alas 4:50 na pagkaaga dyan sa Maharlika Highway kan Barangay Ubaliw sa Pulangi, Albay na kinakasangkutan kan sarong motorsiklo asin man L300 band basado sa inisyal na investigasyon kana autoridad an motorsiklo pasiring man sa direksyon kan siyudad kan Legazpi mantang an sarong band pasiring digdi sa siyudad kan Naga pag-abot sa nasambit ng lugar. Anda nasambit ng insidente, naglaog ang motorsiklo sa linya kan banda dahilan tanganing magkaigwakan pinagapod na head-on collision ang duwang lulunadan ninhuli kani idiniklara nga dead on the spot o gadantulos ang tsuper kan nasambit ng motorsiklo mantang an sa iyang pag-iribang lunad nagsapo nin pagkakairido asin na pinagdalagan duman sa Ligao City para manda sa tulos manda na pagpapabulong an mga sangkot na mga lulunadan na kumpiska kan pulisya asin an driver kan banda isinairarom na sa medical na pagkakaiguan ni na investigasyon o pagpapabulong. Nagpagirumduman ang mga autoridad sa gabus na mga motorista na mag-ingat sa pagmamaniho, magsulot nindi kalidad na helmet sa motorsiklo asin iwasan ang overspeeding urog na kundi pamilyar sa nasambit ng tinampo. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, PDL sa Naga pigi-imbestigaran katakod kan nako ang shabu sa tugang kani na madalaw kuta na sa saiya. Daryl Banya sa detalye.
pwedeng dalawon kan si Sayman ang sarong persons deprived of liberty sa Naga City District Jail kung mapatunayan na may pagkaaram ini sa illegal na drogang burobitbit kan tugang kaini na madalaw ko na sa iya kan weekend. Magimduman sarong lalaki na si Joe, 25 anyos kan barangay Kararayan sa sinambit ng syudad o Edisa Naga. Ang mabisita ko na sa iyang tugang sa kulungan alagad na kapkapan kan sarong jail officer 1 ang sa iyang underwear o ang bis kaini kung sa inako ana nakasaliot digdi ang duwang sa Shainin Shabu na may kantidad na 54,000 pesos 400 pesos. Sigun ki jail Chief Inspector Ralph Vincent Bubis ang nagutukaw na warden kan sinambit ng kulungan kung talagang may pagkaaram ang preso sa sinambit ng Shabu na burubit sa iyang tugang ahalian ini kan good conduct time allowance. Gusto sabihon dahil siya pwedeng madalaw sa laog din 6 na bulan asin mawawara pa sa iya ang ibatang pribilehiyo bilang persons deprived of liberty. Kigiras ni Bobis na kan taon 2024 nadakupman sa sinambit ng kulungan ang mismong ina kan magtugang ninhuli man sa pagpuslit kan illegal na droga nakulong asin nakalibre ninhuli man sa dismissal kan kaso. Sangon yan, pag-imbestigaran kan Bureau of Jail Management and Penology ang sinambit ng PDL na daiman pigpangaranan pa ninhuli man sa kapakanan na pigpoprotektaran kan lay. Dagdag na balita sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. May sinugadanan magtugang taan na inanga ni Adikman pusher pa. Ta iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, arestado kan mga tauhan kan Guwa Municipal Police Station ang rangka number 6 sa Municipal Most Wanted Person na may kasong attempted murder sa isinagibong manhunt Charlie Operation and pagkahapon naaresto na bisto nga si alias Jonathan ipinaaram sa dasambit nga suspect ang klasikan sa iyang pagkakasala siring man an sa iyang karapatan pantao siya sa presente nakakulungon niya sa parte kanasambit ng hipaturakan pulisya asin ipinapasairarom sa magkakanigong dokumentasyon asin man disposisyon padagos ngunya na nangangapudan ang pulisya sa publiko na makipagtabangan sa mga autoridad sa pag-aram asin na pag-aresto sa mga individual na may kinakaatubang na mga kaso para manda sa impormasyon kinakaipuan ipaabot tulos ini sa kaaraman kan Philippine National Police o PNP. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal Marikas Manda ada pagtaunin na aksyon sa parte mismo kana banwaan kana tigawon Kamaradisura San Jose tangani nga makapagatud nin tabang ang gobyerno probinsyal kan Kamaradisura sa paagiman ni Gobernador Elry Villapuerte sa mga tao na may helang asin may kabadian sa parte mismo kan paghagad nin tabang sa gobyerno probinsyal kan Kamaradisura na day masakitan ang mga lumpo na mga may edad na asin na mga hoben tulos nagaduman sa banwaan kan Tigawon Kamaradisur asin na San Jose ana grupo kan serbisyo nga kapuarte kan gobyerno probinsyal kan Kamaradisura na pinagsugo ni Gobernador Elry Villapuerte tangani man nadigdi hiatud ang mga wheelchairs sa nasambit ng mga resipyente kani kamauutan na matabangan ang lambang taga-probinsya kan Kamaradisur orog na ang mga senior citizen asin man PWDs na labing nangangaipo kan mga assistive device na ini ada parte kan programa padagos na malibot-libot sa bilog na probinsya kan Kamaradisur asin padagos na matao nin kagianan sa mga nangangaipo na mga PWDs o mga lumpo na mga senior citizen asin man mga jóvenes.
Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, kinumpirmar kan Department of Tourism na padagos ngunya na nagdadagsa ana mga turista sa parte mismo kada probinsya kan Albay. Iyan kasabay man kan padagos na pagpurong pusungunyan kan bulkan kan Mayon na naging tampok sa mata kan publiko asin man na bisita kadakol ngunyan ang nagbibisita asin nagsusungko sa parte kan probinsya kan Albay tangani sa nang madalan anda parte mismo kan padagos na pagpusngak ni na laba asin man na rockpool nagigikan mismo sa bunganga kan bulkan. Siniguro man kan DOT na ligtas ang mga lugar na pwedeng dumanan kan mga turista tangani man na mahiling ang tunay na aktibidad kan na bulkan kan Mayon. Sering man pinagpagirumdum ang gabus na higpit o na mahigpit na sundon ang mga reglamento kan lokal na gobyerno sa parte mismo kan na probinsya, partikular na ipinagpapangalad ang paglaog sa 6 km permanent danger zone sa palibot kan nasambit na nga bulkan kasabay kani liwat na pinagpagirumdum kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga piloto asin mga turista na iwasa na maglayug-layug harani sa parte kan summit kan bulkan ninulit na peligroso ang abo na ipinagbubuga kan nasambit ng bulkan ni Mayon. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal, si Kadapi Tanggol iyon ang unyan ang bagong regional director kanda DPWH sa parte kan Bicol. Ipinagabugta ka si Kadapi Tanggol bilang bagong regional director kan Department of Public Works and Highways DPWH sa Bicol Region. Kaibanan sa iya mismong regional assistant director na si Ferdinand Danilo na maserbing assistant regional director kana nasambit na nga ahensya kana gobyerno. Ini matapos man na digdi haliun ang duwang alangkaw na opisyal sa parte mismo kanda nasambit ng opisina kanda gobyerno sa Bicol. Pinaglalauman na papanginutan kan bagong liderato ang mga programa asin na proyekto kan DPWH sa parte kanda Bicol Region. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sagkod ngunya nagpapadagos ang girigibong investigasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP duman sa parte mismo kanda Banwaan kanda Alabanga, Camarines Sur kung sisay talaga ang persona na ina kanda sarunga umboy na nakuha sa parte mismo kanda barangay Ratay sa Calabanga, Camarines Sur. Saro kaya nga umboy anako na mayo na ninabuhay sa salog kan barangay Ratay, Calabanga, Camarines Sur. Basado sa Calabanga Municipal Police Station alas 12:15 ninda kaudto kana nagtalikod na aldaw kana Sabado degdi nahiling kana mga tauhan kana barangay ana nakapatus sa sarong karton. Inanap kan mga autoridad kung sisay an mayong puso na nagapon ka na nasambit ng umboy sa nasambit ng salug. Sagkod ngunyan mayo pa ni na nabibisto ang mga autoridad na responsabling ina o isay man ang responsable sa pagapon ka nasambit ng umboy sa salug na nako ang gadan kan mga autoridad. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal.
sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga barata sa lado lokal ang Tent City kan DSWD itinindog na para sa mga apektado kan bulkan kan mayon. Itinindog na kan Department of Social Welfare and Development DSWD ang Tent City para manda sa mga residentes na grabing naapektaran kan padagos na alburuto kan bulkan kan mayon. Objeto kani na matawan in temporaryong istaran, seguridad asin panginot na pangangaipo mantang nagpapadagos an monitoring asin posible na pag-iribakwar sa mga lugar na yaon sa peligro kan padagos na pag-alburuto o pagpurong-pusong kan bulkan kan mayon. Padagos an koordinasyon ngunyan kan DSWD sa mga lokal na mga gobyerno asin mga ahensya taganing masiguro an kaligtasan asin man ang kaginhawan kan mga evacuees duman sa parte mismo kan pamitisan kan buki o kan bulkan kan mayon. Ta iba pa nga detalyes kada sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, binistuna kan Police Regional Office No. 5 ang 8 personay kanina matrayumpong nakapasar sa 2025 bar examination na isinagibong flag raising ceremony sa PRO 5 Grandstand kan Camp Simeon Ola Ciudad kan Legazpi Kasudma. Kabali sa tinawanin na doon iyo an anom na uniform personnel asin na duwang na uniform personnel basado man sa liderato kan PRO 5 an sa indang pagkakapasar pinagkukonsidera na importanteng kontribusyon sa pagpapakusog kan legal na kakayahan kan organisasyon sa pagpapasunod kan ley sa bilog na Riyon Bicol. Sa minsay na pinagbutasan ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda, ang Acting Regional Director kan PRO 5, tinawan doon ang importansya kan padagos na pagkakaigwa ni kaaraman asin na profesionalismo kana mga personay bilang parte kan maray malalauman na serbisyo kan publiko. Mantang apat na mga personay kan PRO 5 ang tinawana nin honra bilang pagbisto sa saindang meritoryo sa accomplishments asin maray na pagpapasunod sa parte kan sa indang mga trabaho basado sa PRO 5 ang pagbisto sa mga bagong mga abogado kanda departamento kanda pulisya parte kan sa indang obato na mas pang mapakusog ang kapasidad kan organisasyon sa pagtao nin legal asin pampublikong serbisyo sa intirong kabikulan. Sa tuyang mga barata ngunyanda, barata na kita ngunyanda sa luwas kan nasyon. Sa tuyang barata ngunyanda sa luwas kan nasyon, dumada sa parte mismo kan nasyon kan Iran. Dagos-dagos ana ginigibong pag-uurulay sa pagultanan kan US asin man kan Iran. Sigun sa Iranian na Foreign Minister Abbas Araghchi na pinag-aadala na ninda ang mga proposal kan US alagad paglilinaw na kaniya na pagpadagos na ipinagpirit kan US an sa indang banta sa pag-ataki daiman na sinda maduang isip na digdi tapatan ang nasambit na nga atake kan Estados Unidos de Amerika mabalus man ang Iran. Pinagpapakaray na ninda personal na pakikipag-ilingan kay US Special Envoy Steve Witkoff asin na digdikon magigirumruman o minabuta sa 500 na mga protesters ana nagadan matapos kan mahiwas na kilos protesta duman sa Iran. Inot na ipinagpayag ni US President Donald Trump na nagpahayag ni kagustuhan ang nasyon kan Iran na makipag-ulay sa sainda ninulit na abo maninda na magdanak ang dugo sa parte mismo kan Iran. Sa tuyang barata ngunyada mga tungang barata ngunyada sa kinabana ni Karawat sa lado kan tinis orgulyo ngunyan kan nasyon kan Pilipinas an parakawat na tinis na si Alex Hela.
Digdi kaput-kaput kan Pinay tennis star Alexander Alex Ila and ika-49 na ranggo sa Women's Tennis Association WTA ranking. Ini ang panibagong career high na ranggo kana bagitong tennis player na Pilipino. Ang bagong ranking kasulod kan sa iyang kampanya sa ESB Classic duman sa Auckland sa New Zealand. Sa nasambit ng torneo, nagibukan Pinay tennis player na uminabot sa semifinals kabali ang impresibong kapangganahan kan mga nainot na mga elimination rounds arog kan kapangganahan laban sa 7-time Grand Slam single champion na si Venus Williams sa double category. Antes kan ESB Classic, nasa pang 53 na pwesto si Ila, alagad ngunyan pang 40 itris na ang dati niyang career high ranking. Nakatalaan na magsabak sa 2026 SEA Games gold medalist sa kauyon na classic sa Australian Open duman sa Melbourne ngunyan na simana. Mga tugang iyan ang kateripunan kan mga bareta sa pangarang kanda sa tuyan na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sedong para bareta si Junel Cuba Mabalos kan sedong pong pagantabay mapa sa tuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:08. BBS Basta Bareta Sigurado. Matugan na yan headlines kanda mga barata sa lado lokal. Libre nga serbisyo legal sa Naga City. Lawyer of the Day initiative pinanginutan ka na grupo kan IBP sa laog mismo ka na probinsya ni na Camarines Sur. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, 50 milyones pesos na educational fund ibinusbus sa abuton sa 2,500 na mga estudyante sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur. Pamayo pa ka na mga barata sa lado lokal, sarong traka suminabit sa parte mismo kanda tinwheeler sa Banwaan ka na Libmanan na Camarines Sur. Pamayo pa ka na mga barata sa lado lokal, Metro Naga Sports Complex dai natatawanin na atensyon na sa tao ka na digdi raraot na ang mga ekipahe kani. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalye sa tiyan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang liwata, marhay na aga sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita ka na sa tuyang mga barata kita ngunyan sa lado lokal. Arestado ngunyan ang rank number 4 municipal most wanted person sa kasong anti-carnapping duman sa parte mismo ka na Banwaan ka na Milaor Camarines Sur sa paagiman kan warrant of arrest laban sa 33 anyos na lalaking mayo ni Nagum, mayo ni trabaho, residentes kanda Santo Domingo duman sa Banwaan kan Milaor Camarines Sur na konsideradong rank number 4 municipal most wanted person sa pagbalga kan Section 3 kan Republic Act 10883 o ang pinagapod na New Anti-Carnapping Act of 2016. Dinakop ini bandang alas 10 ni na pagkaaga kanda sudma kan mga miyembros kanda Milaor Municipal Police Station. Yan sa paagikan pinagibong
manhunt Charlie operation nagresulta kan pagkakadakop sa pagikan na bisa kan mandamiento de aresto ang nasambit na nga suspek tinutugutan kan korte na makapagpiyansa sa kantidad na 120,000 pesos. Siya ana yauna nakakulong sa ipatura kan pulisya sa sinambit ng banwaan. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa kita sa lado lokal, maswerteng day nalugadan ang chopper nalunad kay ni matapos mada na magsabit ang sarong nakaparadang 10-wheeler truck sa kalabaan kan Maharlika Highway duman sa Zona 7 Barangay kan Busak sa Banwaan kan Libmanan Camarines alas 7:30 ni na pagkaaga. Basado sa payag kan na chopper gikan siya sa parte kan na Batangas pasiring kuta na duman sa Samar kan mangyari ana sinambit na nga insidente. Iwasan na subot kani ang nakaparadang truck sa gilid ka na tinampo alagad suminabit pa ana nasambit na nga lulunadanda kausa tangani man na matanggal ang wing band. Digdi pinagkakarkulong aabuto na sa 500 na mga tree ninsugok asin na kargamento ka na truck ang nagkararaot o nagkaparasa mantang nangyari sa nasambit na nga aksidente. Ninuli kaniya pinagmaray na lang kan may kadsadiri kan mga sugok na ipanauna sana ang nahulog na mga sugok sa mga residentes kan nasambit na nga lugar. Tulos man nagresponde ang mga tauhan kan Libmanan Police Station tanganing magsagibonin investigasyon siguruhon ang padagos na maray na bulos kan trapiko sa nasambit ng lugar. Maswerte si mga natauaning sugo. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata kitang unyada sa lado lokal. Babae na may warrant duman sa Lagunoy nadako pa huli sa kasong istapa. Buyit padere sa detalye. Jacob Mandian sa Banwaan ng Lagunoy, Camarines Sur, ang sarong 57 anyos na babae na igwang warrant of arrest para sa kasong istapa. Ang suspect bilistong si alias Marie sarong balo asin residente kan Barangay San Ramon. Si Marie inaristar alas 9 ng pagkagawli sa kasong istapa asin may warrant of arrest na inisyo kan MTC Lagunoy 5th Judicial Region kanakaaging January 7, 2006. Ang sinabit ng kaso, may piyansang 24,000 pesos para sa BBS News. Boyet Padere. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal. Libreng serbisyo legal sa laog kana Syudad Canaga, Lawyer of the Day initiative pinanginutan kan grupo kada IBP digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. Nagtao an Integrated Bar of the Philippines IBP Camarines Sur nin libreng legal aid sa ilarom kan na Lawyer of the Day initiative. Poon alas 8 nin aga sa Kudnang, alas 5 nin na pagkapon kan na Sudma sa Kudnang sa aldaw ini kan Biyernes magpapadagos-dagos sa 2F IBP Building J. Miranda Avenue digdi sa laog kan na Syudad Canaga o sa opisina kan Integrated Bar of the Philippines dyan sa parte mismo kan City Hall. Ang mga serbisyo nga itinatao kana IBP lawyer iyo ana consultation sa labor, family property, land dispute, barangay mediation cases, criminal cases, asin man civil contractual issue. Preparasyon sa mga legal na mga dokumento, dapat darahon na ang mga kinakaipuan ng mga dokumentos para man sa evaluation kan mga abogado, mga beneficiaryo, mga individual gikan sa parte kan mga indigent families, mga mayo nin bastanting kakayahan pinansyal para magbayad nin sarong pribado nga abogado, mga kinakaipuan ng mga dokumentos, barangay
MSWD, DSWD, Certificate of Indigency, Certificate of No Property Holdings, Municipal Assessor's Office, Certificate and Non-Tax File, VIR, Affidavit of Indigency. Digdi nangangapudan ana parte kan IBP sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur o mga abogado na day palampaso na ang pagkakataon na makakuanin libreng serbisyo legal sa tabang kan mga abogado kana IBP digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur puon kasudma abota sa aldaw kan Biyernes matausinda nin tabang sa paagimanin serbisyong legal libre na idinuduhol kan mga abogado na miyembros ka na IBP Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa ladwa lokal. Iba pa nga detalyes kan mga barata, armas, bala, asinman pampasabog na recover kan mga soldados sa Bicol ipinagpresentar kan 9 Infantry Division kan Philippine Army. Arel Banyas sa detalye. Ipigpresentar ka 9th Infantry Division Philippine Army ang nagkaperang mga armas, bala asin pampasabog na pagsasadiri kan New People's Army na na-recover sa matriyompong operasyon kan mga soldados sa bilog na Kabikulan ka nagtalikod na taon. Sa ginibong press conference naman sa Campo Elias Angeles diyan sa Pili, Camarines Sur na ilatag ka 9th Infantry Division na nag-abot sa kabilugan na 253 na mga armas ang na-recover. Digdi sa Bicol, kabali ang 171 yung high-powered asin 82 na low-powered firearms. Pwera digdi naka-recover man nin kabilugan na 501 na mga anti-personal mines asin man mga pampabuag. Kaibahan sa triyompo ka na Philippine Army digdi sa Bicol kan taon 2025 iyuan pagkakadiskubre kan 16 na mga arms o kan na-recover digdi ang 72 na high-powered asin 11 man na low-powered firearms, sharing man ang 117 anti-personal mines asin man na mga pampasabog. Kabali sa mga na-presentar ka 9th Infantry Division ayo na-recover na mga armas asin pampasabog sa parte kan barangay Ixiban, Labo, Camarines Norte kan Disyembre 16 asin 17 ka nagtalikod na taon. Sharing man ang na-recover na mga armas asin bala sa Sitio Benguet, Barangay Pinaminghagan sa Lagunoy, Camarines Sur kan Disyembre 20 ka nagtalikod na taon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Kaiba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Saro na naman na adik pusher nadakop kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP Bumbunda sa ginibong drug by bus operation kanda sudma o kasubanggi alas 6:57 na pagkabanggi dyan sa Suna 1, Barangay San Isidro sa Banwaan kan Bumbun, Camarines Sur. Ang suspect sarong residentes kan na siyudad kan Naga na nagbibenta kan pinagtutubudan na shabu sa party mismo kan da Banwaan kan Bumbun, Camarines Sur. Ang tropa kan Municipal Drug Enforcement Unit iyo ana nagdakopa sa suspect sa kantidad na 500 pesos buminakal ini nin sarong plastic sachet nin shabu asin sa pagkulimbat kan grupo kan mga miyembros kan PNP tulupang plastic sachet na pinagtutubudan igwanin laog nin shabu ana kumpiskar kan mga ini o minabot gabo sa party kan 5 pidasong plastic sachet ana ko akan mga autoridad asin yan nagtitimbang inaabuton sa 0.50 grams ana timbang kani asin na inabot man ana kantidad nin 3,400 pesos ana sambit ng shabu. Ana suspect yaon ngunyan sa kulungan duman sa parte mismo kan na Banwaan kan Bumbun, Camarines Sur sa asampaan na siya ngunyan na aga nin kasong pagbalga sa Section 5 asin man Section 11 kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
Sa iba pa nga detalyes kita kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, maabot sa 50 milyones pesos na kantidad kan educational subsidies naidul kan 2,500 na mga estudyantes na grantes gikan sa madlain-lain na mga community college sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur sa paagi kan Padagos na tabang na itinatao kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa panginginot ni Gobernador Elry Villapuerte, Congressman na Luigi Villapuerte asinmada ni Congressman Migs Villapuerte sa Commission on Higher Education na UCHED and pagadul parte kan mga programa sa Tertiary Education Subsidy UTIS asinman na CHED Merit Scholarship Program sa irarom kan CHED Unifas na kunsain na obatuman and karapat dapat na mga estudyante na gastusan kan edukasyon arog kan na tuition fee asin school allowances na itinatao kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa kabilugan na kinabang ang mga estudyante gikan sa mga banwaan asin na probinsya kabali ang full scholarship na digdi nakaresibi ni naabuton sa 80,000 pesos bilang suporta sa nasambit ng mga estudyante. Sa impormasyon dakulang tabang nasambit ng pundo bako lang sa pagpapadagos sa lado kan edukasyon kan mga benepisyaryo kundi pati naman sa pag-angat kan sa indang mga pamilya o batuman kan mga estudyante asin mga tugang na nag-aadal na nasa uring taon na kana sa indang pag-adal sa kuliyo. Dagdag pa kani pinaglalauman na makakatabang anasambit ng programang ini tanganing mas dakul pang mga jóvenes digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur an makapagtapos sa indang kuliyo asin magkaigwa nin maray na parte kan sa indang mga puturo sa masurunod na mga taon. Sa ngunyan nagdadanay na prioridad kan na gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Elry Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte asinman Congressman Luigi Villapuerte ang pagpapakusog kan na access sa higher education sa paagi kan dagos-dagos na scholarship asin subsidy program para man sa nangangaipong mga estudyante sa laog mismo kan na probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal nakatalaan na gibon digdi sa laog kan syudad Canaga sa aga anda pinagaapod na basura summit sa 27 barangay kan syudad Canaga, mga establishment, eskwelahan asin man mga hospital katuyuhan kana sambit ng summit iyo na orulayan na kung paano mapapakaray ana paghakot asin man paghapon kan mga basura sa laog kan na syudad Canaga. Oyaan mga pahayag na yan ni Engineer Joel Martin kan SWMO. Na sa January 16 po igwa kita ning January 15 da pala na isog si schedule ning Basura Summit. Ang target po kani ang 27 barangay kang Naga, kaibanan na po si mga commercial establishments, kabali na po si institution, gusto po sabihin eskwelahan saka mga hospital, kaibanan po si business sector, pati po si mga household na interesado para po pag-urulayan ano talaga ang maray na plano para po mas mapakaray ultimately ang solid waste management po dito sa Naga. Si Engineer Joel Martin kan Solid Waste Management Office sa siyudad kan Naga. Yaon na, uminabot na sa 90 sa gudnang 95% na natatapos ang proyekto kan Pasakaw Balatan Coastal Road sa Banwaan kan Pasakaw Camarines Sur sarong dakulang proyekto na pinagapatrabaho ni Gobernador Elry Villapuerte kan na probinsya kan na Camarines Sur. Sinabi ni kan
alkalde kana Banwaan kana Pasakaw, Camarines Sur. Iniya sinabi kaniya na iniya nagagamit na asin na naagihan na nin mga auto ana approach na sa nagkantulay sa parte kan secondary road dyan sa barangay kan Odikon. Approach na sana an tinatapos alagad posible na asin digdi na agian naman nin anuman na klase nin bihikulo. Sigun ki Mayor Nino Tayko, dakulang oportunidad o tabang sa mga motorista asin turista anda Pasakaw Balatan Road apwerman ka na magayon na dalanon o view sa pagbiyahe dakulang bagay man para mapadali ang pagbiyahe urog na si mga mapasiring duman sa parte kan syudad kan na Legazpi na pwede nang mag-agi dyan sa parte kan na Pasakaw Balatan Road. Uyaan na pahayag na yan ni Mayor Nino Tayko kan Pasakaw, Camarines Sur. Actually, digiyo po sa sa tuya sa Pasakaw portion, almost 90%. 95% na, 90% na po ang tinampo. Then ang concreting. Tapos naagian na po siya, then si approach din pong bridge, si bridge din po digiyo sa may secondary national road mitabi digiyo sa may barangay Odikon. Opo. Approach na lang din tabi Idol Benji ang ginigibo. Pero passable na siya. So far, sa Pasakaw, passable na, naagian na. Sarabata naman kasi siya, Idol Benji, may portion naman sa may, I think, sa Bula, sa may Minalabak, sa San Fernando. Iyo po. Nagsasarabayan ang trabaho. Then, nakulao na oportunidad ni, aside sa magayon na view na na-mention mo, Yes. magayon na habang nagbabiyahe ka, nakulao na bagay talaga niyo na mas mapapasil ang mode of transportation, lalo na si mga paduman sa Legazpi. Lalo kaya kung ang mga babiyahe paduman sa Legazpi, pwede nang mag-agi digdiyo, maglaog na sa Papasakaw, hindi na maagi. Opo. O, duman na maluwas halos sa Rinconada area na boundary na kang Albay. Mapapadali, traffic congestion duman sa parte dyan sa Naga, sa mababawasan na, hindi na mag-agi. Kaya nakulaon na oportunidad niyo na mas mapapasil, mapadali ang transportasyon, lalong-lalo na po kung matumang kita sa Albay, sa Legazpi. Arte kan mga payag ni Mayor Nino Tayko kanda Banwaan kanda Pasakaw, Camarines Sur. Anda Balatan o an Pasakaw Balatan Coastal Road sarong major project ni Governor Elre Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin ni Congressman Migs Villafuerte. Mga tugang iyan ang kateripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis asinman si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado.